Sa wakas! Natapos din natin yung traffic doon sa may bandang. So hindi ko akalain na may makakilala sa akin doon. Nakakatuwa lang kasi expressway pa ba to? Parang hindi na express Slow way na! Aray mo! Inanalyze ko mabuti yung booking natin guys. Then based sa observation ko, mas magandang gawin is yung kung familiar kayo sa may Barkadahan Bridge, ayan, nandito tayo. Sobrang traffic dito. Aray ko. Actually, dalawang pooling yung booking natin pa uwi. Pero, kaya ko siya kinuha kasi guys, sobrang traffic. Traffic papunta, traffic pabalik. So, kailangan pagka kayo maglalalamove. So ayun guys, time check is 11:23. May nakuha tayong booking which is ayan, saka ayan. So itong una natin is sa may Calamba to Antipolo. Pero somewhere lang siya in Cainta as in malapit na malapit lang. Kaya kinuha ko na siya. Pero iwas din kasi ako sa around Antipolo. So bago ko siya nakuha guys, chinecheck ko muna. So nung chinecheck ko siya nung una, sabi ko ay okay. So pwede itong iswipe. Kaso nga lang, biglang nawala. Aray ko. Tapos, kaya mo na, sabi ko marami pa naman. Hindi nagantay ako ng mga ilang minuto, I think 1 to 2 minutes. Nung 1 to 2 minutes, lumabas uli. Sinarve ko na. Tapos, ito namang pipick upin dito is mga gamit lang daw, like sapatos, damit, 4 na bags lang. Tapos, ito namang isa, sa may Calamba to Taguig, tapos may drop-off na isa. Ay ano to, mga ink ng printer. Alam ko na to, nakapag-pick up at deliver na rin ako dito before. So, along the road yung booking natin, kaya all goods in the hoods. Then, yun. Nag-on din pala ako kay Lala Move. I think mga around 8 to 9 na. Mga ganon. So, habang nagluluto, nagsasangag ng sinaing. Saka nagluluto din ng amusal, like yung mga embutido sa itlog. Nakauna din yung lalamove natin. So, parang killing two birds in one stone. So, nagsasangag ka na, nagluluto ko pa ng ulam, tapos nag-aabang ka ba ng booking. Tapos ang kagandahan doon, wala kang alarm. Yun talaga yung pinaka gusto ko kay lalamove. Hindi na ako nag-a-alarm. So, bahala na kung anong oras magising. At gusto ko yung ganong sistema. Like, wala kang pressure sa umaga. Umaga pa lang, hindi ka na pressure, kumbaga kahit anong oras pwede kang gumising. Although na wag naman late kasi pagka late ka na nga nagising, like mga around 12 or 11, mahirapan ka na makakuha ng booking. So mga ganong oras din naman ang gising ko, like 8, 9, 10, mga ganyan. Depende na lang sa tulog ko, which is I think applicable naman. Pero yung mga 11, 12, 1, medyo mahihirapan ka na I think Yung 10 pa nga medyo mahirap na Pero this time, nakakuha pa rin tayo ng booking. Although nakakuha natin ng booking siya, I think mga around 11 na or 10. Nakaabang lang talaga tayo. So, umaga marami tayong choices. May mga dumadaan naman sa akin. Like kanina, may nakita ako. Priority, Calamba to Pasig. So, ang amount niya is 1-1. Pero I think much better pa din tong double booking na regular since kung ito total natin to, abot to ng mga around 1.5 gross. Ano pa lang yun, hindi pa awas yung commission nila alam move. So, much better talaga na dalawang regular. Although time consuming, pero worth it naman I think. Kung matatapos mo siya ng kahit before 2 or 3. I mean, lahat na drop mo na siya or nag-aabang ka na ng booking pabalik. So, yun. Ang layo nga pala ng pick-up location natin from my home base, 4 kilometers para sa booking natin ng Calamba to Antipolo. Tapos, later, check natin kung ilan yung layo from here sa booking na to up to pick-up location ng isa natin na ongoing. So, yun. Update ko na lang kayo. Let's go! So, guys, time check is 11:34. Nandito na tayo. So, hindi ko lang matawagan si customer. Time check is 11:41. At natapos na natin tong booking natin na to. So medyo madami guys. Aray ko. Ayusin nga natin. Kasi mamaya may load pa tayo. So kailangan nating ayusin to. May nakuha tayong booking. Di ba sabi ko sa inyo kanina ayusin ko muna yung mga loads. Sakto pa. Antipolo siya. Tapos meron din man tayong isang Antipolo. I think maglalaro lang ng around 5 to 10 kilometers yung layo niya from Antipolo na drop-off natin. Kaya kinuha ko na siya. So, traffic nga lang doon guys. Pero okay naman kasi triple booking Tapos, all our bookings along the road. So, yun.
Ayusin muna natin to para kahit paano ma-maximize natin yung load. Let's go! Ayusin natin. Puntahan na natin guys. Let's go! So guys, time check is 11:54. Saglit lang tayo from our pickup location kanina. Mga around 5 to 10 minutes lang. Nandito na tayo. So maganda-ganda yung pickup location natin. Pick upin na natin to. Mga okay bags daw. Let's go! So yun guys, time check is 12:12. So medyo natagalan tayo doon. I think mga around 10 to 15 minutes kasi kinuha pa yung item. Wala doon sa may mismong warehouse nila. Pero okay lang. Papunta tayo dito sa booking natin. Kakatapos lang din natin to. So according kay Waze, from here up to this is 9.6 kilometers. Medyo malayo. Almost 10 kilometers yung susunugin nating gasolina para lang ma-pick up to. Well anyway, ganun talaga, triple booking naman. So ang problem na lang natin is, as you can see, medyo madami na yung na-i-load natin. So hoping na lang na sana ito ay hindi ganun kadami. Kasi nakapag-pick up na ako dito actually guys. So alam ko na rin kung gaano kalaki yung mga pinapaload niya. So yun, share ko lang. Date ko na lang ay sa mismong pickup location ng booking natin. Let's go! So guys, time check is anong oras na? 12:47. Nandito na tayo sa may ating booking na yan. So sakto, tapos na lunch break nila. So pick upin na natin to. Let's go! So guys, nandito ngayon tayo sa warehouse. Lunch break pa. Time check is anong oras na? 12:50. So yun guys, time check is 1:13. Medyo nagtagal tayo dun kasi nga lunch break. Pero okay lang. Yung mga around 15 to 20 minutes. Saka ang kagandahan dito, kahit nagtagal tayo, konti lang yung niload. So na-maximize natin yung triple booking natin. So pero may isa siyang drop-off. Kasi yung drop-off niya is sa may expressway na. Yung guard kasi hindi na ako tinignan. So yun, according kay Waze, from here up to drop-off ng una is 7 kilometers, so 18 minutes. Pero yung drop-off niya kasi is dun sa may dating Mates. Kung mapapansin nyo, yung Kalambang toll gate na maraming nakaharang doon, na wala na. Dun pa rin niya nakapin. So yun guys, time check is 1:32. Nandito na tayo, malapit sa drop-off. So i-drop na natin to. Mali talaga yung nakapin niya. Guys, time check is 1:50. Nandito ngayon tayo somewhere in SLEX going northbound. Pero ang exit natin ito is C5. Natapos na pala din natin i-unload pala, sorry, yung booking natin na to. First drop off. So wala kasi signal doon kaya hindi ako agad nakapag video. Pero I think na-drop ko siya mga around 1:30, mga ganun 1:30 to 1:40. Toothbrush lang kasi ako doon sa may McDo. Ganda CR doon. Then, may nakakilala sa ating subscriber. So, si Sir Francis. So, shoutout sa iyo, Sir. At maraming salamat sa panonood sa ating munting vlogs. so, hindi ko akalain na may makakilala sa akin doon. Nakakatuwa lang kasi mas nakakatuwa guys na personally binabati nyo ako kasi kumbaga iba yung feeling na nakikipag-usap ka sa kapwa subscribers nyo. So, if ever na makita nyo ako sa daan, papapicture ako sa inyo ha, if ever na magkita tayo. So, kamustahan lang din, quick kamustahan. So, again, Sir Francis, maraming salamat sa panonood. Shoutout sa iyo. Ingat ka sa mga bookings mo. So, maraming salamat po. Going na tayo dito sa may booking natin. Update ko lang kayo according kay Waze is 1 hour and 9 minutes. Pero may other way dito guys eh. Kasi kapag pinilik mo yung kay Waze,
sa iba kanya tuturo. So, mas maganda na yung sa note ang sundin mo kapag itong booking ang nakuha mo. So, another tip ko sa'yo guys, kasi may note yan sa booking na dito ka mag-waste. Para siyang LSP, puro company siya. Tapos yun yung ilalagay mo sa Waze para doon ka dalhin. Kasi pagka kinilik mo tong nasa Lalamove at parang Pine Road, kung tawagin, matik yun, di ba? Dadaling kanya kung saan kanya pinin. Pero wag yung gagawin mo kapag ganito yung nakuha mo, ha. So, ilagay mo yung nakapin doon sa description niya. So, mas madali yon. At the same time, may parking fee kasi doon. Kapag ka Lalamove, I think 10 to 15 minutes libre lang. So mga ganong oras din naman mabilis lang natatapos. Kumbaga mabovoid na yung natin parking fee. So yun, I think mga around 1 hour to, mga ganon. Pero ang range ng layo from first drop off is nasa around 30 to 32 kilometers, mga ganon. Quick update guys, time check is 2:09. Sobrang traffic dito sa may baba. Aray ko! Ang traffic ay hanggang Bikutan! Aray ko! Nandito pa lang ako sa may bandang Alabang. Ang tindi ng traffic guys. Ramdam mo na ang Pasko. At usually ganito dito pagka holiday eh. Ang simula ng traffic kapag hindi holiday, I think nasa Sukat. Pero this time, umabot na ng Alabang. Baka pagka lumapit pa yung Christmas, abutin na ng hanggang San Pedro o Santa Rosa. Aray ko. Sobrang traffic. Ganun talaga. Kaya dapat kahit papaano bago ka, tip ko lang din guys. So kung makakapag triple booking kayo, i-triple book nyo na kasi sayang yung opportunity if ever na meron nga. At the same time, traffic dito sa may expressway kung going kayong Manila. So hanggat maaari kung kayang mag triple o quadruple booking, i-push nyo guys kasi sayang since traffic naman lang din ano yun nyo na sagarin nyo na yung possible na maging income nyo. So yan lang. Yan ay tip lang. According kay Waze, 53 minutes pa ang biyahe, 11 kilometers na lang. So let's go. Expressway pa ba to? Parang hindi na express slow way na. Aray mo. Time check guys is 2:55 sa wakas. Natapos din natin yung traffic dun sa may bandang Alabang to Bikutan. Grabe yung traffic sa baba. Pagkalagpas mo ng Bikutan, wala nang traffic papunta C5. Aray ko. So, yun. According kay Waze, 4.2 minutes, 4.2 kilometers pala, then 16 minutes, makakarating tayo dun sa drop-off natin. So, ano pang iniintay natin? I-drop na natin to. Let's go! Time check is anong oras na? 3:22. Natapos na natin tong booking natin na to sa wakas. So ngayon, papunta tayo dun sa ating next destination, which is etong madami, yung mga blue bags na plastic bags. Check natin kung ilan yung kilometers na tatakbin natin from here to there. So guys, 1 hour and 33 minutes. Aray ko. Sa first drop off sa next booking natin. Sobrang traffic. Update ko na lang kayo. Siguro later sa ako saan ako matatraffic na matindi. Let's go! So guys, quick update. Time check is 3:32. So inanalyze ko mabuti yung booking natin guys. Then based sa observation ko, mas magandang gawin is yung unahin muna natin yung ukay bags. Kasi itong ukay bags is somewhere in Antipolo, pa C6. So, kumbaga, nandito na tayo sa may Taguig. Ang ano natin is C6. Then, after natin mag-deliver doon, kasi Antipolo yon, pupunta naman tayo pa left side, going to Cainta or Pasig. Between that. Kapag ganun ang ginawa ko, hindi na tayo doon mag-aantay sa may bandang Antipolo. Kasi hindi ko din gusto yung area na yun kapag rush hour at sobrang traffic. So, ang mangyayari, doon tayo puproceed sa may between Cainta or Pasig. Kasi doon na lang ako mag-hope na sana may makuha tayong booking pabalik. Kasi sa Antipolo, medyo sobrang tindi kasi ng traffic dyan, kaya hindi ko din gusto yung mag-abang ng booking doon. So, yun. Pero for now, yun yung plano natin.
So, update ko na lang din kayo kung saan ako. Sobrang mata-traffic. Ongoing tayo dun sa may booking natin sa may OK Box. So, time check guys is 4:12. Nandito tayo somewhere in, I think, Taytay. So, kung familiar kayo sa may Barkadahan Bridge, ayan, nandito tayo. Sobrang traffic dito, aray ko. So, 9.2 kilometers na lang, 42 minutes, makakarating tayo dun sa may UK Bags na drop-off. Pinaka the best way is pagka-drop natin to nung isa, nung UK Bags, maghanap na tayo ng booking kahit isa, para sure. Guys, kasi dito pawala na yung mga bookings. Pag nakahanap tayo, pick upin natin agad, then saka natin i-drop tong pa-antipolo na isa. Pero ang antipolo nito guys, somewhere in Cainta. Kaya yon, after natin nun, yun yung plan natin. Kumbaga yun yung nakaset na yung plan natin para kahit papano dire-diretso tayo. So hoping na lang na sana makakuha tayo ng booking kahit isa or dalawa, much better. Tatlo, pwede. Let's go. Time check is 4:47. May nakuha tayong booking which is ayan. Kasi meron siyang additional na 200 pesos. So, all goods. Kumbaga, safe na yung pauwi natin. Kahit alabang lang ang ang drop-off. So, somewhere siya in Cainta. So, kinausap ko siya. Sabi ko, ma'am, medyo traffic po kasi dito. Baka mamaya ko pa ma-pick up. So, okay lang naman daw. Hindi naman nagmamadali. So, all goods. Time check is 5:11. Nandito na tayo. So, drop na natin to. Time check is 5:26. Tatapos na natin tong i-unload yung booking na yan. So, dire-diretso lang guys. Hindi naman nagtagal kasi bahay lang naman din siya. As you can see. So, may nakuha pala tayong booking guys. So, pooling siya. Actually, dalawang pooling yung booking natin pa uwi. Pero, kaya ko siya kinuha kasi mataas ang surcharge niya. Baga, nasa target range natin siya. Actually, nasa 796. Hindi pa awas yung commission ni Lalamove. So, okay na yan sa akin. Kumbaga, pwede na yan. Mga hopya ang i-deliver. Tapos, ang kagandahan dito guys, yung drop-off niya, kaya ako din siya kinuha kasi napakalapit sa home base ko. Siguro mga 1 to 2 kilometers lang yung layo ng drop-off versus dun sa home base ko. Kaya, goods na goods siya na pauwi. Saka, ang kagandahan din is yung drop-off nga is mauunang i-drop natin yung alabang. So, ang magiging problem na lang natin dito guys, yung tagal ng loading ng Taguig to Calamba natin. Saka yung kung gaano siya mako-compromise. So, bago kukuhanin to guys, sinabihan ko naman yung pick up na baka magtagal ako na pick upin kasi nga medyo malayo. Ngayon, nandito tayo somewhere in Antipolo. According kay Waze is 25 minutes, 8.2 kilometers. Medyo traffic. So yun guys, finally time check is 5:58. Nandito na tayo. I-drop na natin to.
time check is ano oras na? 6:06. Natapos na natin tong booking natin na to. So, papunta tayo dito, according kay Waze, is 4.5 kilometers, 22 minutes. So, maganda yung ano natin, nakuha natin booking, magkalapit lang. Sabi na nga ba, yung Cainta sa Antipolo natin magkalapit lang. So, ayun, all goods. So, proceed na natin to. Wait lang. Yan, proceed na natin to. Let's go! Time check is 6:23. Nandito na tayo. So, ayun guys, time check is anong oras na? 6:28. At natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So, papunta tayo dito. According kay Waze is 10 kilometers, so 56 minutes ang layo from our pickup location to there. Somewhat along the road naman din siya guys, kasi from Cainta to Taguig. So after natin magtaguig, I think magsi C5 entry na tayo. Tapos noon dire-diretso na. Maganda din yung drop off niya guys, kasi yung drop off niya talaga malapit na malapit lang sa home base namin, kaya kinuha ko na kahit pooling, tapos naka surcharge siya, kaya all goods in the woods. So I think double booking na tayo muna as of now, kasi after natin ma-pick up to, may lumabas Cainta to Santo Tomas. Ang laki ng tip, nasa 300 pesos, walang nakakuha dito. Hindi ko alam kung bakit. Ayan siya, yan. So, hindi ko alam kung bakit walang nakuha. Laki naman ng tip. Tapos marami naman lalamove driver din dito somewhere in South. Kukuhanin ko sana. Kaso nga lang, ayaw niya ma-swipe kasi meron pa tayong ongoing na pick up. Kaya siguro ayaw ma-swipe. Siguro, ito na yung ano natin. Pauwi natin, double booking. Siguro, masaswipe siya after natin ma-pick up. Yun yung tingin ko guys ha. Based sa observation ko. Time check is 7:27. Finally, nandito na tayo. So, sa wakas. Pick upin na natin to. Time check is 7:44. At na-pick up na natin tong booking natin na to. So, pulling siya, ang dami. Aray ko! Aray ko. Buti na lang talaga may surcharge. Kahit pa paano acceptable natin. Para sa akin, okay lang din naman guys. Kasi sobrang lapit nga natin sa drop-off na yan ng booking natin na yan, mga hopya. Kaya all goods na din. Kaya nga lang, hindi na tayo makakakuha pa ng isang booking kung may lumabas. According kay Waze, from here up to drop-off location ng booking natin na to, yung sa Muntinlupa, is 1 hour and 9 minutes, 21 kilometers. Aray ko. Update ko na lang kayo. So, quick update. Time check is 8:11. Nandito na tayo somewhere in Bikutan. Bikutan to?
I think Bigutan nga, tama. Sa may DOST, malapit. So, ano lang, summary lang ng ating naging booking from today's vlog na papunta saka pauwi. Pero as of now, ongoing pa rin tayo. Malapit na rin naman tayo matapos. Guys, sobrang traffic. Kasi traffic papunta, traffic pabalik. So, kailangan pagka kayo maglalala move, hanggat maaari, i-triple booking nyo kung hanggat kaya. Kasi, para yung traffic nyo, kumbaga yung effort yung pagdadrive, ma-maximize nyo. Kasi sayang Saka yung charge nila, alam mo, medyo malaki talaga kahit pulling. Although na itong ano natin, booking natin na last na pick up, medyo madami. I think okay na rin kahit papaano kasi hindi na rin tayo gagapang nito pa uwi. As in malapit na malapit lang to. Chinek ko yung mismong actual location Kaya yon, ang bango nung nung mga tinapay, yung tipas, yung hopya, yung mga kung anik-anik dito. Ang bango. So tomorrow pala may lakad ako, personal, at tayo ay mag-Christmas party. Yes. Pupunta ako somewhere in Batangas Beach. So, nagdadalawang isip ako kung iba-vlog ko siya o hindi. Pero let's see. At hindi ko pa siya tinitingnan. As in yung sa Facebook, yung mga picture, kung ano yung mga expected ko na dapat makikita ko doon. Ang inano ko lang yung dadaanan. Kasi para sa akin nawawala yung element of surprise pagka inuunahan natin tingnan yung mga ganong bagay. Para sa akin kasi ilang beses na nangyari sa akin yun So, umbaga parang wala na yung yung wow, ang ganda dito, yung mga ganong bagay. Kaya di ko na siya tinitingnan sa Facebook. Especially kapag may lakad akong pupuntahan na sa tingin kong mag-enjoy naman ako. So, yung way lang talaga. Yung isa-search ko sa Waze. Tapos, pagka nandun na ako, edi much better yung yung magiging feeling of surprise, saka yung pwede kong ma-enjoy doon like fishing, mga ganon, snorkeling na din, mga ganong bagay. Ang bango talaga ng tinapay. So traffic pa rin dito guys, 8:14 na, traffic pa din. Dati naman pagka gantong oras hindi naman ganto ka traffic dito. Time check is 8:53 at malapit na tayo sa ating drop off. Finally. Sobrang traffic talaga. So, ganun talaga. Kasi mag-holiday. So, yun. I-drop na natin to. Time check is 9:08. Natapos na natin tong booking natin na to. Then ongoing tayo dito. According kay Waze is 9:52 tayo makakarating doon. So 44 minutes, 35 kilometers. Aray ko. Pero okay lang guys kasi along the road lang din naman ng go home nga natin. So umaga hindi na tayo tatakbo pa ng mga usually around 12 to 30 kilometers, ay 10 to 30 kilometers na tinatakbo natin makauwi lang sa bahay. This time, tatakbo lang tayo ata ng around 1 to 2 kilometers. So all goods. Guys, time check is 10:04. Malapit na tayo. So, drop na natin to.
time check is 10:17. Natapos na ating booking. Sa wakas! Ang hirap umatras dito. Punong-puno ang bawat gilid ng parking. Tapos masikip ang kalsada. Aray Well, ko. anyway, sa last video natin, ay explain natin yung mga kinita natin as well as yung mga dapat i-less. So, gas lang naman sa car maintenance. Huwag ka mawala sa next video para sa ating earnings. Next start tayo, I think mga around 11 na, mga ganun, 11 or 12. 10, 11, 12, mga ganun. Tapos, alas 10 na, so almost 12 oras tayo. Aray I think ko. 12 oras tayo na dire-diretso. Pinaka nagiging pahinga lang natin, guys. Traffic, pahinga. Kumbaga, pahinga na natin yung traffic na yun. Update ko na lang kayo. Let's go! So, yun guys. Ito na yung summary ng kinita natin for this vlog. Which is, ito siya. Yan. So, 3,265 para sa ilang bookings yan. I think 5. Yan. Medyo blurred siya pero 5 yan. Then, ang ilaless natin dito guys is yung car maintenance natin saka yung pinanggas natin. So, ang ginas natin is 940. Tapos, yung car maintenance natin is 300. So, less lang natin yung dalawa. Ang total ng kinita natin is 2,025. So, all goods. Then, ang KPL natin guys is 10.605. So, bakit 10.605? Kasi traffic ngayon, ang dalas nating mag-idle. As well as naka-aircon din tayo. So, kumukonsumo din siya ng gasolina. So, instead of usually around 12 to 40 natin KPL, bumaba siya ng mga 10. So, ito yung tinakbo natin guys. So, naka 167.9 kilometers tayo. So, yun. I think goods naman ang kinita natin for this vlog kasi naman to, holiday season, so nakakapag triple booking tayo as well as mataas din yung surcharge ni Lalamove. So tip ko lang guys, samantalain nyo if ever kayo ay nagla-Lalamove kasi ang taas ng surcharge niya kahit pooling. So if ever na gusto mong mag-apply sa Lalamove, lalagay ko na lang yung link sa description. Then, lagay mo yung referral code ko, Papi, yan. Para may libre kang rewards if ganito yung unit mo at matatapos mo yung mission. So, boss mo na lang, Papi, tapos zoom in mo. Then, if ever then, gusto mo yung mga gamit ko sa pagbablogs like yung car cellphone holder natin, ito yung mga essential na dapat meron kang sasakyan, fire extinguisher, saka early warning device. Yung dalawang yan, importante yan. So, especially kapag nasiraan ka sa expressway. So, needed yan yung early warning device. So, I think this is it, Papi. Medyo groggy na tayo kasi kakatapos lang din natin mag-edit. Saka later, babiyahe tayo pa Batangas kasi nga pupunta tayong beach. So, magmumotor. Is either magmumotor or magsasasakyan. So, titimbangin ko. Saka, try natin din i-vlogs kung mabablog ko siya ng maayos. Para mapakita sa inyo kung gano'n din kaganda yung pupuntahan namin sa may Batangas. So, yun. Papi, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha para naman kahit paano motivational ko din sa part ko na ganahan pa mag-edit kasi kapag nakikita kong nag-grow yung channel natin, talaga namang nakakagana talaga. As in, yung tipong tatamarin ka na tapos makikita mo, ang ganda na ng growth, titigil pa ba ako yung mga ganong bagay. So, tuloy-tuloy lang tayo. So, may goal tayo na 100 before this year end. Sana magawa talaga natin. So, ngayon nakaka-94 na tayo. Then, 6 na lang guys. Tulungan nyo ako. So, keep subscribing. Ayan. Para tuloy-tuloy ang pag-edit natin. See you on the next vlog. Huwag kang mawawala Ito na yung pinakahihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!